Anong nangyayari sa ating bansa, mga idol? Yung welga ngayon, nasa loob na ng Kongreso. Ang Kongreso ay sagrado daw po. Ang mga patakaran at seguridad dito ay hindi nilalabag. Ang paglabag sa mga ito ay kawalang galang sa taong bayan. Ito ba yung sinasabi niyong sagrado? Paano niyo matatawag na sagrado? Puro salot ang nandiyadyaan sa loob ng Kongreso. If this congressional hearing ultimately found that the speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative, I will probably request him to step down. Oh, step down na. Katagalan yan. Lilitaw at lilitaw talaga ang totoong motibo niyan. Lalo na't nakisali na po ang Iglesia ni Cristo na napakalaki pong impact sa mga politiko. Yo, what's up mga Lods? It's Spaghetti Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Pwede po pala magwelga sa loob ng Congress. Ayun o, para may mga placards sa hawak, tapos impeach Sara ang nakalagay po sa kanilang likod. Anong nangyayari sa ating bansa, mga idol? Yung welga ngayon, nasa loob na ng Kongreso. Binababoy nyo po ang loob ng Kongreso. Yan pong Makabayan Block talaga. Sobrang salot po talaga sa ating bansa. Para lang sa pagpapatalsik nyo kay BP Sara Duterte, gagawin nyo po ang lahat. Anak ng tinapay naman. Ano na nangyari? Wala bang pumipigil dito? Alaw po ba talaga to? Pag-aari nyo po ba yan? Yang congressional hall na yan? Pagmamay-ari ng taong bayan yan. Hindi nyo po pagmamay-ari yan. Ba't nyo binababoy? Pa-impeach kayo ng pa-impeach kay BP Sara Duterte. Bakit? Sino gusto nyo pumalit? Si Speaker? Para matupad na yung kahilingan ninyong Makabayan Block. Sabi nga dito mga lodyo ni Cheese, if Sara Duterte impeach, President will nominate new VP. So, ibig sabihin yan, mga idol, dahil nga po si Romualdez at saka si PBBM magpinsan, walang iba na siya po ang pipiliin na magiging pangalawang pangulo niyan. At syempre mga lodi, dahil nga po nakikita natin ang ugnayan po ni Romualdez at saka nitong Makabayan Block, napakalalim po, mukha na po siyang pumalit po kay Joma. Halatang halata po kasi na iba po yung pinaplano nila. Gusto nilang pamunuan ang bansang Pilipinas. Parang mga squatter din tong Makabayan Block na to, no? Alaw na sila gumawa ng kabulastugan dyan sa loob ng Congressional Hall. Di ba pinagbabawal yan? Pero kay mga placards dyan na impeach. Talaga naman. Anong nangyari na sa ating bansa? Nakakadiri na po talaga. Ng tinapay naman. So, sabi dito ni Martin Romualdez, ang Kongreso ay sagrado daw po. Ang mga patakaran at seguridad dito ay hindi nilalabag. Ang paglabag sa mga ito ay kawalang galang sa taong bayan na ating pinaglilingkuran. House Speaker Martin Romualdez. Di ba yan yung sinabi mo? Pero bakit ganito ang nangyayari sa loob ng Kongreso? Ito ba yung sinasabi nyong sagrado? Paano nyo matatawag na sagrado? Puro salot ang nandiyadyaan sa loob ng Kongreso. Yan pong Makabayan Block. Alam naman natin kung ano po talaga ang tinatarget niyan. Ang mga komunistang tao, mga idol, walang ibang hinahangad yan kung di pabagsakin ang gobyerno. Yun lang talaga ang kanilang gustong mangyari. At eto naman po si Martin Romualdez, sa tingin ko ika-anim na rin po nila dahil hinahayaan po ni Martin Romualdez na maging ganito po ang ating Kongreso. Yan ba yung sinasabi nyong sagrado? Ito ba yun, Martin Romualdez? Sagrado ba? Nasa labas ng Kongreso, ang dami pong nagrarally, inuutusan po nila na ipa-impeach ni BP Sara Duterte. Tanungin mo yan isa-isa mga idol. Anong sasabihin yan? Hindi namin to gusto. May bayad lang talaga dito. Sino nagpondo dyan? Siyempre walang iba yung may kagustuhan mawala si BP Sara Duterte. Ang Makabayan Block o ang kanilang amo na si Martin nga ba? Ikaw nga ba ang amo nito? Tatanong lang, Sir Martin, ha? Ano na nangyayari? O dahil nga daw po, walang personalan, trabaho lang daw po. Sabi po ni Martin Romualdez, hindi ito personal. Ito ay usapin ng pananagutan at tiwala ng taong bayan. Kaugnay daw po sa ginagawang investigasyon kay BP Sara Duterte, House Speaker Martin Romualdez. Ganyan po ba? Lagi niyong binabanggit ang taong bayan? O interest nyo lang talaga ang inyong pinalalawig dyan? Halatang halata talaga mga idol yung atat na atat sa kapangyarihan ito si Speaker. Biruin nyo mga idol bumalik na yung legendary na taga-rally.
Hindi po natin nakita ito si Renato Reyes na nag-rally dyan po sa Mendiola, nakipagtipon-tipon. Ngayon lang po siya lumabas dahil nga po, suportado po niya ang Makabayan Black na i-endorse po yung pangalawang impeachment complaint kay VP Sara Duterte. Wow! Nabuhay po si Mr. Renato. Mukhang meron pong offer na naman sa kanya o bagong mission. Siyempre mga Lodi, ang mission lagi nito ay mag-ingay sa kalsada. Pero dahil nga po tayo'y moderno na ngayon, nandun na po sila sa loob ng Kongreso, nagwawelga. Anak na tinapay, nakakahiya naman. At eto pa ha, hindi po talaga sila papipigil dun po sa kanilang planong ipa-impeach po si VP Sara Duterte. Kahit po sinabi na po yan ni PBBM. Wala po talaga silang sinusunod dahil ang misyon lang po talaga nito ay pabagsakin ang gobyerno. Yan lang po talagang tanging hangad nitong Makabayan Black. Marami na po tayong naririnig at nakikita mga video na nag-reveal po ng tunay na plano o maitim na balak po nito sa ating bansa. Ang Komunista Party List po na to. Makabayan Black mga idol. Dahil nga po dito, nag-react na po ang INC at nakisali na po sa ginagawa po ng kaguluhan. Dahil nga po dito sa impeachment na hindi naman po talaga makakatulong sa ating bansa at magbibigay lang po ng sobrang laking kaguluhan sa ating bansa. Kaya nga po, ang sabi po dito mga idol, nationwide prayer rally versus impeachment ikinakasal ng Iglesia ni Cristo noong December 5 kahapon po yan mga idol. Ano pong dahilan? Ang Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan. Ayaw po naming anumang uri ng kaguluhan na manggagaling po sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang mga kababayan ay nag-oorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Bakit po? Para ipakita, ipahayag itong binabanggit naming pabor kami sa opinyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na no to impeachment. Sabi po yan ni Jen Sobardiaga. Diba mga idol? Sila po ay ayaw ng kaguluhan. Tayo po ay ayaw ng kaguluhan. Pero ang pinipilit po nito ng kampon po ng Makabayan Black at sa tingin ko naman ay suportado po ni Martin Romualdez ang impeachment na wala naman po talagang idudulot na mabuti sa ating bansa. Alam naman po natin doon po sa hearing po ng Senado nabanggit na si Speaker Martin Romualdez ang nag-organisa ng People's Initiative. Ano po yung People's Initiative mga Lodi? Ang malawakang pagpipirma para po pabagsakin ang mga Duterte. Ayun nga po dito kay Kong Marcoleta mga Lodi na bumaba na daw po siya sa pwesto kung siya man ang dahilan ng People's Initiative na yan. Pakinggan nyo po ito. If this congressional hearing ultimately found that the Speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative, I will probably request him to step down. Oh, step down na. Pero kung hindi po siya naman, bakit hindi po natin kinonsentrate kay Anthony Abad? Siya po yung bida dito eh. Klaro naman po dito sa hearing po sa Senado, inimbitahan po dyan si Kong Marcoleta at natalakay po yan na meron po talaga silang pagtitipon na inorganisa po nito ni Speaker Martin Romualdez sa sarili niya pong rest house. Inamin po yan mga idol. Pero, doon lang po sa tinanong nila, pabago-bago po yung sagot. Sinasabi po na, hindi daw po si Martin Romualdez ang nagpatawag, pero nandun po sila sa rest house doon. So, yung maitim na balak mga Lodi, katagalan yan, lilitaw at lilitaw talaga ang totoong motibo niyan. Lalo na't nakisali na po ang Iglesia ni Cristo na napakalaki pong impact sa mga politiko. Kung sakali man kasing i-endorso ka ng Iglesia ni Cristo, napakalaking tulong po niyan pag ikaw po'y tumatakbo bilang politiko. Kaya medyo mangingilang na po itong Makabayan Black mga Lodi dahil nga po, alam na po nila na wala po silang patutunguhan sa ginagawa po nilang planong pag-ipapa-impeach kay VP Sara Duterte at lulubog pa po sila lalo sa putik kapag ang Iglesia ni Cristo na ang kumilos. So abang-abang na lang po tayo mga Lodi. Kalaunan at malalaman po natin kung sino po talaga ang utak nitong impeachment kay VP Sara Duterte. At hintayin po natin kung ano po yung mission order para po kay Renato Reyes. Kaabang-abang din po ito kasi ang tagal po nating hindi nakita to. Halos karamihan po ng nirereklamo nito puro presidente lang. Pero ngayon mga Lodi, nag-iba siya. Vice President po ang tinitira nila. Dahil nga po sa sarili kong opinion, uunahin po nila ang Vice President. Kung sakali man mag-success po ang kanilang plano, isusunod na po nila ito si Bongbong Marcos Jr. para po mamuno na po ang komunista sa ating bansa. Yan lang po ang sarili kong opinion. Hanggang dito na lang po muna
muna, stay safe mga idol. Suportahan po natin lagi si VP Sara Duterte. Duterte pa rin.